Magandang araw po, kapatid na Willie at ang buong kapatiran. Sa umaga pong ito ako po ay nagpapasalamat, lalong-lalo na po sa nangyari sa akin last December 9. Nag-suffer po ako ng vertigo at sa Ministry Healing Online. Nag-request po ako doon ng prayer kay kapatid na Willie. Ipinanalangin po ako at yun, pero hindi agad-agad ang resulta, So napatunayan ko sa sarili ko talagang tama ang nakasulat sa Biblia na hindi lahat ng pagpapagaling ay may instant na resulta.
gradual po ang nangyari sa akin. So, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, sa araw na ito po, sa ating pagpapasalamat ng buong kapatiran. Binabati ko po kayo mga kapatid, lahat sa buong mundo, na happy pasalamat po. Maraming salamat. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Sa YouTube Live po tayo ngayon. Wala po ngayon sa Facebook Live. Meron lang po kasing naging problema doon po sa internet service provider. Doon sa lugar kung saan po yung ating Facebook Live ay isinasagawa. Kaya sa umaga pong ito, dito po tayo sa YouTube channel natin. At naanyayahan natin ang mga ka-Bible study sa Facebook Live na for the meantime ay sa YouTube channel tayo mag-Bible study. Wini-welcome po natin ang ating mga kasama ngayong umaga. Meron pong 24 na nakaregister. Salamat po sa ating mga kasama ngayong umaga. Hindi ko na po kayo babatiin isa-isa yung mga nagpapa-shout out. Pagka po Martes at Huwebes lang yung mga shout out. At pagkakasama ko si Brother Edwin para merong bumabasa po noong mga nagpapabati. Ito pong ating programang ito ay tuwing linggo, alas 9 ng umaga. Pagka naman po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po yung mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell, nang palagi po tayong mabigyan ng notification pagka tayo po ay may mga live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Parang mahina po ang audio. Malakas po ang boses ko ba't mahina? Ang akin pong boses kahit po walang mikropono, malakas pa rin. Baka po yung sa inyong monitor ang may problem. Paki-check nyo po kung meron kailangang adjustment na gawin. Okay naman po sa iba pang mga ka-Bible study natin. Malinaw po bang napapakinggan? Mahina daw. Anong kailangan natin gawin? Sabi ni Brother Lito, mahina po. Kay Rio Bonita, parang mahina po audio. Yan, dalawa na. Yan, okay na po, salamat po. Ayan, si Rio Bonita. Na-adjust na po, nagawa na po ng adjustment. Sige po, kung ready na po ang ating mga ka-Bible study.
dito po sa Pilipinas at sa mga nasa abroad. Tayo po ay mag-umpisa na po na mag-aral ng mga salita ng Diyos, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang ating paksa, umpisahan na po natin kung bakit hindi sa ang dating daan, kundi sa ang mabuting daan, nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas ayon sa Biblia. Yan, basahin niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang pamagat po ng ating paksa. Kung bakit hindi sa ang dating daan, kundi sa ang mabuting daan, nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas ayon sa Biblia. Bakit po natin ito pag-aaralan, itong paksang ito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Marami na po kasing nagme-message sa akin na mga closet, mga exiters, mga dati nating kasama sa MCGI. Sabi nila sa akin, Brother Billy, pansin mo ba, mula noong pumanaw si Brad Eli, 2021, ay nawala na ang mga signage, mga karatulang ang dating daan sa mga lokal coordinating centers. O nga kako, napansin ko rin. Kasi kako, doon sa Plaridel, Bulacan, doon sa may Walter Mart, meron kako doon na coordinating center sila, nakalagay ang dating daan eh. Pero kako noong ako ay mapunta doon sa Walter Mart sa parking, nakita ko nawala na yung ang dating daan. Tapos ang pinalit po nila yung MCGI Cares. Yun na po ang kanilang nilagay, MCGI Cares. Ang tinatanong sa akin, Brother Willie, ano kaya dahilan? Bakit akala ba namin the legacy continues? Kasi yun ika ang pinopromote nila yung ikang legacy daw ni Brad Eli, tinutuloy lang. Di ba ika si Brad Eli, pag sinabing Brother Eli, ang dating daan yon. Tama po ba? Nakatatak kay Brad Eli yung ang dating daan. Doon nakilala si Brad Eli. At noong si Brad Eli po ay nabubuhay pa, ang kanyang marching order noong araw, lahat ng lokal, lahat ng coordinating centers, dapat lalagyan ng karatula ang dating daan. Kasi sabi ni Brad Eli, yan ika ang kilala ng mga tao sa radyo, telebisyon. Pagka ika nakita ng mga tao yung karatula, ang dating daan, alam nila na yun nga yung mga lokal na kung saan pwede silang dumalo. Kaya nga noong araw, yung naikwento ni Brad Edwin, doon sa lokal ng Sabang, sa may Rio Vista subdivision, ang kapedeng, kung nga yung bahay niya lokal, doon dinadao sa mga pagsamba, nagpagawa si kapedeng ng karatula ang dating daan. Si Brad Edwin pa nga ang nagkabit Noong maikabit na po yung karatulang ang dating daan, maraming mga taga-subdivision natuwa dahil sabi talaga ikang mabait si kapedeng. Talaga ikang naglagay pa ng karatula ang dating daan papunta sa ilog. Kasi yun hong Rio Vista subdivision, meron ho kasing ilog yun yung daan doon sa may bahay ng kapedeng, doon ka manggigilid sa bahay ng kapedeng para ikaw ay makarating doon sa ilog. Kaya sabi noong mga taga-subdivision, talaga mabait ang kapedeng.
Naglagay ng karatula, walang kaligaw-ligaw ika eh. Ang dating daan papunta sa ilog. Ayun. Ngayon, sabi ko na lang po doon sa mga nag-message sa akin na mga closet exiters. Kasi interesado silang malaman ba't wala nang ang dating daan ngayon. Ba't wala na mga karatula. May nakita pa ako sa Facebook ibinababa yung karatulang ang dating daan eh. Tapos ang pinalit naman ni MCGI Cares na. Pati ka hindi na ginamit ang dating daan ngayon noong pumalit na si KDR. Akala ba namin the legacy continues? Ipagpapatuloy ang legasiya ni Brad Ely. Diyan pa lang kitang-kita na naputol na yung legacy. Tama po ba? Diyan sa mga nasa online nating mga nasa YouTube ngayon, YouTube channel po natin. Ayan. Di po ba doon pa lang iputol na yung legacy? Kontra na doon sa sinasabing the legacy continues. Kasi ayaw na nga gamitin ang dating daan eh. Kahit nga po sa programa sa radyo, television, wala na rin ang dating daan eh. Tama po. Ngayon, sabi ko na lang sa mga closet exiters na nagtatanong sa akin, sige ka ako para minsana na lang, siguro ako marami ding mga ganyan din ang katanungan, ipapaksa ko na lang para masagot lahat noong mga nagtatanong ng ganyan ding katanungan. Bakit ba hindi na ginagamit ang dating daan ng mga naiwanang kasamahan ni Brad Ely? Bakit kontra yan doon sa sinasabi nilang the legacy continues? Bakit ba ang ginagamit nilang MCGI cares? Sabi nung iba, MCGI careless. Kaya Brother Willie, mabuti pa MCGI careless eh. Kasi ang mga kapatid, pagkalalapit naman, hihingi ng tulong, ituturo naman sa PCSO. Ituturo sa Red Cross pagka kailangan ng dugo. Kaya mas okay daw kung tawagin MCGI careless. Ngayon, itong ating paksa, mga kapatid, mga ka-Bible study, maintindihan natin ang dahilan. Bakit? Hindi sa ang dating daan, kundi sa ang mabuting daan, nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas. Doon po sa aklat ng Jeremias 6:16. Basahin po natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung pinagbatayang talata ni Brother Ely. Kaya ginamit po niya ang pamagat na ang dating daan sa programa sa radyo at telebisyon. Ganito ang sabi ng Panginoon: magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. At kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yan po sa Jeremias 6:16. Yan po yung key verse. Yan po yung talatang pinagbatayan ni Brad Ely para gamitin ang pamagat na ang dating daan sa radyo at telebisyon. Jeremias 6:16. Tanong ko po sa inyo, mga kapatid, mga ka-Bible study, nandyan po ba, nakasulat po ba sa Jeremias 6:16 yung salitang ang dating daan? Sige nga po, sa mga nasa YouTube natin na mga ka-Bible study, pwede po bang malaman ang sagot? 45.
ang nandito po sa ating YouTube channel. Pakibasa nyo pong mabuti yang nakasulat na talata sa Jeremias 6:16. Ano po ba ang nakasulat diyan? Ang dating daan? Meron ho bang ang dating daan na letra por letra sa 6:16 ng Jeremias? Yan, sumasagot na po ang ating mga ka-Bible study. Wala po. Kay Philip Lopez, wala po. Jerry Liboon, wala po. Julius Legaspi, wala po. Nyomi Visitasyon, wala po. Nelyang, Nenita, yun pong dating landas. Wala pong dating daan. Wala pong ang dating daan. Ayan, Mon Eugenio, wala po. Ayan, Jaime Jimenez, wala po. Ayan. Sige po, yung iba'y sumagot din para kayo po'y kasama dito po sa ating Bible study. Brother Lito, wala po. Ayan, huwag nating alisin yung Jeremias 6:16 para kung meron man dyang closet. Meron pong mga fanatics din na nakatutok sa atin. Sila mismo babasa nila, letra por letra, Jeremias 6:16, walang nakasulat na ang dating daan. Ngayon, ano po yung letra por letrang nakasulat sa Jeremias 6:16? Ang mabuting daan. Payag po ba ang mga kasama natin? Diyan po sa Jeremias 6:16, letra por letra, walang nakasulat ang dating daan. Ngayon, meron pong nakasulat diyan, letra por letra, ang mabuting daan. Amen. Noong araw, natatandaan ko, sabi ni Brother Eli, pinagmamalaki niya. Sabi ni Brother Eli, malaki ang mata ng Soriano. Tama po, Brother Ray. Talaga ikang malaki ang mata ni Soriano. Bakit? Para ikaw walang makakalusot. Wala ikaw makakalusot sa mata ng Soriano, sabi ni Brother Eli. Palakpakan ng mga miyembro dahil kasi sabi ni Brad Eli, yung iba daw pinipintasan yung mata niya. Ano ba naman yung mata na yan ni Soriano? Ang laki, di ba? Sabi ni Soriano, talaga ikang malaki mata ni Soriano. Talaga ikang pinagmamalaki ko yung mata ko na malaki dahil ika sa malaking mata na ito, walang makakalusot. Kung ngayon, ang tanong ko mga kapatid, mga ka-Bible study, dyan po sa Jeremias 6:16, ba't nakalusot yung ang dating daan? Wala namang ang dating daan sa Jeremias 6:16, yan ang ginamit ni Brad Eling pamagat sa programa sa radyo television. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit malaki yung mata ni Brad Eli, hindi ho niya napansin yan. Nakalusot sa mga mata niya yan. Tama po. Si Brother Willie, sa ipinagkaloob ng Panginoon, mapansin po natin yan nabigyan po natin ng pansin. Nung balikan ko po yung Jeremias 6:16, wala na ako sa MCGI. Pinakita ng Panginoon sa akin ang talagang nakasulat na letra por letra, ang mabuting daan. Yan, ang mabuting daan ang nakasulat, letra por letra. Ngayon, alamin natin sa pamamagitan ng ating paksa, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ano dahilan? Bakit ang itinuturo ng Panginoon, ang kanyang
ang kanyang direksyon na ibinibigay sa mga tao, lumakad sa ang mabuting daan at hindi sa ang dating daan. Bakit po, mga kapatid? Ano dahilan? Yan ang ating aalamin. Dito po sa ating paksana ngayon ay ating pag-aaralan. Bakit hindi sa ang dating daan, kundi sa ang mabuting daan? Nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas. Ibig sabihin, kung gusto natin ng kaligtasan, ibig nating maligtas, mayroong daan na itinuturo ang Diyos sa atin na daan ng kaligtasan. Ano po? Dito dapat dumaan. Saan po yun? Sa ang mabuting daan. Naalala ko nung araw dahil nga ako naging parte rin ng ang dating daan. Di naman nila maikakaila yung Brad Ray, di ba? Yung mga nagsasabing si Willie Santiago hindi totoong naging bahagi ng ang dating daan. Wala naman ikang mga videos siya na siya nandun yung pala nagsasabi na ako hindi naman parte ng dating daan nung araw. Abi, naanib yun nung 2025 lang. Kumbaga, ang lakas ng loob na magsabi na ako raw wala namang patunay na ako naging panelist sa programa dahil wala naman daw video siyang napanood. Paano magkakaroon ng video Yung ang aking mga pagbabasa doon, yung boses ko, pinalitan. Ini-edit na nila at nagdubbing na sila ng ibang boses. Kaya wala na yung aking boses doon, hindi nyo na madidinig. Pero meron pa rin mga mangilang-ilang mga video, nandyan po sa Facebook, sa YouTube, na nai-preserve. Kaya yung iba, sinishare pa sa akin. Brad Willie, ikaw pa taga-basa rito. Papakinggan ko. Ayun, nga. Kumbaga, nakalusot yun. Hindi nila na edit, na palitan yung boses. Tapos, yung mga video na kami nga ay magkakasama at ako nagbabasa, tinago na yun kumbaga sa impeachment ni Inday Sara Duterte, naka-archive na yun. Pero yung mga matatagal na, yung mga 1990s na yan, na subaybayan po yung programa sa Channel 13 pa, Brad Ray, Tapos ginaya pa ng Babulgang, ang dating doon. Yan po yung Channel 13, 1990s yun. Isang oras lang ang programang ang dating daan nun sa telebisyon. Tapos nalipat po ng RJ 29. Tapos naging SBN 21. Di ba? Yun yung mga palipat-lipat na TV station. Tapos sa UNTV na, yung pinakahuli. Noong panahon na yan basta ang dating daan, alam na talagang Brad Eli Soriano yan. Tapos kapag programa sa radyo television, kinanta na yung mga kawal ni Kristo Jesus na at ating ibantog ang pagkabayubay niya sa krus nang ang sala natin matubos. Ayon at ating ipagdiwang, aral niyang tanging kaligtasan, sa lahat ng dako ay isigaw ang gintong aral. Sa taong nangadidiliman, nang ang puso't isip mabuksan,
upang tamuhin nila't makamtan ang langit na kaharian. Yan ho yung ano yan yung talagang team song noong programa. Dati nga, ang kumakanta pa yan, matatanda eh. Yung mga matatanda pa, gitara pa ang ginagamit nung araw eh. Yun yung mga 1990s. Sa radyo at television, yan ang team song. Doon ako, mga kapatid, mga 1990s, doon ako nag-umpisang tagabasa ni Brother Eli. 1990s. To be exact, mga 1994. Hanggang 2006, aktibo kong naging tagabasa ni Brother Eli. 12 years po yun, 12 years. Kaya, pagdating po rito sa programang Ang Dating Daan, alam ko po yan. Alam ko talaga yung tinakbo ng programa na yan. Ito nga ang pinagtataka ng marami, bakit pumanaw lang si Brad Eli noong 2021, biglang nawala na. Samantalang nung araw Brad Willie, sineselebrate pa yung Ang Dating Daan, di ba? Kung ilang taon na. Kung ilang taon na sa television, sa radyo, yung programa. Longest running, di ba? Religious program. Pinagmamalaki nung samahan na yan. Pero nung mawala si Brad Eli, bigla stop, wala nang Ang Dating Daan. Ngayon sabi ko, meron kasi akong dahilan. Kaya yung pumalit kay Brad Eli, hindi na niya pinili pa na yun ipagpatuloy. At nasa Biblia po, malalaman natin ngayon. Umpisahan na po natin. Arnel Laksamana, paborito ko po ang kanta na yan dati. Kaya kung iyo nang marinig ang matatamis niyang tinig, pagkutyat mga pag-uusig, iwalay mo sa iyong dibdib. Hayun at ating ipagdiwang, aral niyang tanging kaligtasan, sa lahat ng dako ay isigaw ang gintong aral. Sa taong nangadidiliman, nang ang puso't isip mabuksan, upang tamuhin nila't makamtan ang langit na kaharian. Ayun. Naalala ko pa yung ibang mga mga letra. Bagamat matagal na po akong nag-exit noong 2009 pa. 16 years ago. 16 na taon na lumipas. Pero dahil nga ako matagal na nababad yan, yan sa samahan at sa programa, natatandaan ko pa yung mga ilang letra ng awit na yan. Ngayon, umpisahan na po natin ang ating, Simon Eugenio. Saksi po ako na kayo'y isa sa tagabasa ni Eli Boy. Kasama ako sa editing room ng ADD. Ako pa nga ang nagre-record niyan para ipadala sa mga coordinating center. At ako rin ang nagdadala niyan sa Channel 13. Okay, tanyo? Meron pong... Nadyan po si Brother Mon Eugenio. Siya pala mismo ang nagdadala pa noong ipapalabas sa Channel 13. Kaya kilala rin niya ako na ako nga ay naging tagabasa nga ni Brother Eli. Sige, umpisahan na po natin ang ating paksa ngayong umaga, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yan, 69 ang nasa YouTube live na mga kasama natin. Naging 70 na. Salamat po. Umpisa na po tayo sa ating paksa. Bakit? Hindi sa ang dating daan nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas. Unahin natin mga kapatid. Lundo agad ng paksa natin.
Bakit ba hindi sa ang dating daan nararapat lumakad ang mga taong ibig na maligtas? Basahin agad natin, mga kapatid, ang nakasulat. Sa aklat ng Job 22:15, ito po ang mababasa po natin dito. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Sa ating mga ka-Bible study, ano po ang ating nabasa? Job 22:15. Salita po ito, nino? Ni Elipas. Ano po ang sabi ni Elipas sa kanyang kausap na si Job? Sabi ni Elipas, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan? Saan po mababasa na letra por letra ang salitang ang dating daan, mga ka-Bible study? Wala po yan sa Jeremias 6:16. Tama po ba? Ang dating daan, letra por letra, nakasulat po yan sa Job 22:15. Ngayon, ano po itong ang dating daan na ito? Sabi po ni Elipas. Si Elipas po ang may sabi, hindi si Brad Willie. Tama po. Gusto ko lang pong linawin. Matagal na po itong nakasulat. Hindi pa ipinapanganak si Brother Willie. Kasi po, itong Biblia na Tagalog na binabasa natin, naisulat po yan 1905. Si Brother Willie, pinanganak 1973. Ano ibig sabihin? Kung bibilangin natin ang mga taon, 68 years. Tama po. Dahil 1905 eh. 1905, itong Bibliang Tagalog, nang ito po ay maisulat, mai-translate sa Tagalog, 1905. 1973 ako pinanganak eh. O paanong ako yung magsasabi niyan? Binabasa ko lang naman. Hindi sa akin nagmula yan, hindi sa akin nag-originate. Kaya hindi ako pwedeng sa akin ipukol na ako ginawa ko lang yan. Hindi. 1905 nga na isulat yung Bibliang Tagalog eh. O ngayon, ano po ang sabi ni Elipas patungkol dito sa ang dating daan? Sabi niya kay Job, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Mga kapatid, mga ka-Bible study, yun pa lang ang dating daan. Pag pala yan binasa natin, ang mensahe sa atin negatibo eh. Negative pala ang dala ng ang dating daan. Bakit? Kasi ang dating daan, ayon kay Elipas, yan ay daan na nilakaran ng masasamang tao. Ang lumalakad sa ang dating daan, masasamang tao, ayon kay Elipas. Nagkakaintindihan po. Sa mga ka-Bible study natin, maliwanag po ba? Malino po, masala po kalugurang pengari kapatad. Pag binasa natin ang Job 22:15, mababasa po letra por letra ang dating daan. Kaya lang, ang dalang mensahe ng ang dating daan, negatibo. Bakit? Ayon kay Elipas, ang masasamang tao, diyan lumalakad sa ang dating daan. Ngayon, ito naman ang nangyari, mga
Bible study. Noong buhay pa si Brad Eli, meron pong mga ibang mga mangangaral, ginamit na ang talatang ito, Job 22:15. Pumukol na sila nung araw pa kay Brad Eli. Ito na ang talatang kanilang ginamit. Ang dating daan, nilakaran ng masasamang tao. Ngayon, si Brad Eli, kasama na ako ni Brad Eli nung panahon na yun sinagot niya yung mga ginagamit ang talatang ito para ipukol sa kanya sa programang Ang Dating Daan. Ang naging sagot ni Brad Eli, as far as I can remember, if my memory serves me right, ayan. Ang naging sagot niya ni Brad Eli, yung salita na yan ay salita ni Elipas na isang kaaway ng Diyos. Sabi ni Brad Eli yun. Kaaway ng Diyos yung nagsalita. Ba't naman papaniwalaan? Hello? Yan po sa ating mga ka-Bible study. Si Brother Willie, patas dito sa programa. Kasi kung ano yung naging depensa ni Brad Eli, ngayon po ay aking nilalatag sa inyo. Ganyan lang po sinagot ni Brad Eli yung ibang mga tagapagturo, ibang mga mangangaral na ginamit laban sa kanya yung talatang ito. Yung mga pastor, yung mga tagapagturo, noong sagutin sila ni Brad Eli na si Elipas ang nagsalita, kaaway ng Diyos, hindi dapat paniwalaan, wala nang naging counter. Hindi na po nakasagot yung ibang mga pastor. Natigil sila. Kaya si Brad Eli, nagtumibay doon sa kanyang argumento na yon, na ang nagsalita ay si Elipas, kaaway ng Diyos, hindi dapat paniwalaan. Hindi dapat tanggapin na ang dating daan nilakaran ng masasamang tao kasi salita iyan ni Elipas na kaaway ng Diyos. Ngayon, mamaya po hintayin nyo mga kapatid kung papaano po natin i-debunk yung argumento na yon ni Brother Eli. Batay pa rin sa Biblia, hindi po tayo lalabas sa Biblia. Ngayon, itong ang dating daan na ayon kay Elipas ay nilakaran ng masasamang tao. Ang tanong natin ni ganito, sino po ba yung tinutukoy ni Elipas na ang dating daan na dyan lumakad ang masasamang tao? Para po maintindihan natin mga kapatid, basahin natin ng buo. Job 22:15 hanggang 16. Ito po, para maintindihan natin. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Tuloy. Na siyang mga naalis bago dumating ang kanilang kapanahunan, na ang patibayan ay nahuhong parang agos. Ayan, pakihanda nga natin yung salin ng Magandang Balita Biblia para mas madaling maintindihan ng ating mga taga-pakinig. Job 22:15 hanggang 16 sa salin ng Magandang Balita Biblia. Talaga bang nais mong lakaran ang dating daan? Landas na tinahak ng mga nasanay sa kasamaan. Kahit wala pa sa panahon, sila'y tinatangay na ng baha sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Mga kapatid, mga ka-Bible study, binasa po natin sa salin ng Magandang Balita Biblia ang Job 22:15 hanggang 16. Diyan po sa binasa nating salin na yan, maliwanag po ang dating daan pala. Sila pala yung mga nalubog sa baha, tinangay ng baha. Masasamang tao na nalipol sa baha. Ngayon, pag binasa mo Biblia, makikita mo, meron pala talaga nangyaring baha nung panahon ni Noe.
Tama po. Na sa panahon ni Noe, nung magpadagsa ang Diyos ng baha, ang layon ay lipulin lahat ng masasamang tao. Amen. Sa ating mga nasa online, amen po ba? Sang-ayon po ba kayo doon? Ang baha sa panahon ni Noe, atol ng Diyos, para lipulin lahat ng masasamang tao. Yung masasamang tao na yon, sila ang tinutukoy na mga lumalakad sa ang dating daan. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga ka-Bible study, sa ating mga kapatid? 74, 76 ang mga ka-Bible study natin ngayong umaga. Ayan. Kaya itong sinasabi ni Eliphaz, katotohanan po ito. Bakit? Kasi sayang naganap. Amen. Maliwanag po, nakakasilaw. Sa sobrang liwanag na silaw. Ha? Naintindihan po natin mga kapatid, mga ka-Bible study, kasi para kay Brad Eli, hindi dapat paniwalaan yan. Kasi kaaway nga daw ng Diyos eh. Itong ating binasa, si Eliphaz ang may sabi, tinatanggap nating katotohanan, kasi yung tinutukoy niyang ang dating daan, yun yung nilubog sa baha sa panahon ni Noe. Masasamang tao sila. Nilipol ng Diyos. Ang naging problema lang, kung naman magagalit sa akin yung mga fanatics, ang problema lang, yung ang dating daan, nilubog na ng Diyos sa baha. Nung dumating si Brad Eli, pinalutang. Ginamit ang Jeremias 6:16. Wala namang ang dating daan sa talata. Pag pinag-aralan mo, sino kaya kaaway ngayon ng Diyos? Si Eliphaz o si Eli? Kasi ang dating daan, nilubog na sa baha. Sa panahon ni Noe. Tama po. Tapos nung dumating si Brad Eli, yung dating daan naman ang pinalutang niya, tinaguyod. Yan, sa ating mga ka-Bible study, nakuha niyo po ba yung punto na yon? O ngayon, paano yung argumento ni Brad Eli na kaaway ng Diyos si Eliphaz, Brother Willie? Paano mo sasagutin yan? Kasi yung palang sinabi ni Eliphaz, dapat nating tanggaping katotohanan. Kasi sa kasaysayan po yun. Yun po'y historical facts. Na sa panahon ni Noe, ang Diyos po nagpadagsa ng baha para lipulin yung masasamang tao. Yung masasamang tao na yon, sila yung lumalakad sa ang dating daan. O ngayon, yung sabi naman ni Brad Eli na kaaway ng Diyos si Eliphaz. Ano ba yung pinagbatayan ni Brad Eli talata sa Biblia? Kaya niya nilabel si Eliphaz kaaway ng Diyos. So ito, babasahin natin. Job 42:7. Po ito yung talatang pinagbatayan ni Brad Eli. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, ang aking poot ay nag-aalab laban sa iyo, laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito naman yung talatang ginamit ni Brad Eli
para patunayan niya na si Elipas ay kaaway ng Diyos. Yan, sana si Sister Luz nakikinig. Yung dati kong partner sa pagbabasa. Sana ay mabigyan din niya ng pansin. Kahit sila Brad Danny, sila Brad Josel, mga dati kong kasama sa TV, mga kasama kong panelist. Sana, kung bukas pa isip nila, pag-aralan nila itong talatang ito, Job 42:7. Kasi, ginamit ito ni Brad Eli para nga itong si Elipas, imarka niya na kaaway ng Diyos. Ano ang paliwanag niya ni Brother Eli? Sa talata, pag binasa uli natin, nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ng mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, sinabihan ng Panginoon si Elipas, ang aking poot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan. Ayan, ika. Napuot ang Diyos kay Elipas. Kaaway ng Diyos. Period. Yan, 77. Ang mga ka-Bible study natin. Meron pong nagpapabati, nasa Canada sila. Whitehorse, Yukon Territory, Canada. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ito yung talata na ginamit ni Brad Eli para sabihin si Elipas ay kaaway ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos kay Elipas, ang aking poot, nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan. Sino po yung dalawang kaibigan? Sina Sopar at Bildad. Ano sabi ng Diyos? Sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Kaya pala ang Diyos ay napuot dito kina Elipas, Sopar at Bildad kasi hindi sila nagsalita ng matuwid tungkol sa Diyos. Ano po ba ang kwento? Mga kapatid, mga ka-Bible study, ganito yan para alam natin ang pangyayari. Nang si Job ay mawala po yung kanyang mga ari-arian, namatay ang kanyang mga anak, bandang huli ay nagkasakit pa si Job. Ano nangyari mga kapatid, mga ka-Bible study? Nabalitaan ng kanyang tatlong kaibigan. Pinuntahan si Job. Ngayon, dapat sana bilang mga kaibigan, si Job, nung panahon na siya masasabi nating lugmok, dapa. Di ba bilang kaibigan dapat ibangon. Dapat itayo. Dapat palakasin ng loob. Di ba dapat ganun ang ginagawa ng kaibigan? Pero ang nangyari iba. Si Job, nung puntahan ng kanyang tatlong kaibigan, kumbaga sa nadapa na, lalo pang tinapakan. Tapos nagsalita pa sila ng mga salita na hindi makakapagpalakas ng loob ni Job. Hello? Sa ating mga ka-Bible study, naiintindihan niyo po ba yung punto ni Brother Willie? Kasi bilang kaibigan, dapat nabalitaan mo yung kaibigan mo. May nangyaring hindi maganda. Pag pinuntahan mo, papalakasin mo loob. Oy, kaya mo yan. Di ba? Huwag kang mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Di ba? Hindi Nung pumunta itong tatlo na ito kay Job, kung ano-ano mga sinabi. Job, kaya ka nagkaganyan kasi masamang tao ka. Ikaw ay lumalakad sa ang dating daan. Di ba? Tapos, ang sabi pa ng mga tatlo niyang kaibigan, pinaparusahan ka ng Diyos dahil sa mga kagagawan mo. Hello? Para sa tatlong kaibigan ni Job,
Si Job, deserve niya yung nangyayari sa buhay niya. Nawalan siya ng mga anak, nawala mga ari-arian niya, nagkasakit siya, kasi masamang tao si Job. Lumalakad sa ang dating daan, kaya siya pinaparusahan ng Diyos. Ang Diyos ang may kagagawan ng lahat ng yan bilang parusa kay Job na masamang tao na lumalakad sa ang dating daan. Nagigets niyo po ba yung punto, mga ka-Bible study? Mga kapatid, 80 na ang ating mga Bible study. Ito yung buong kwento para maintindihan ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study. Si Job, bakit po ba nagkaroon ng mga ganung masasamang pangyayari sa buhay niya? Namatay ang mga anak niya, mga ari-arian niya, mga hayop, mga alagang hayop namatay din, tapos bandang huli nagkasakit pa siya. Kasi ganito po ang nangyari, nag-usap ang Diyos at si Satanas. Pinagmamalaki ng Diyos kay Satanas itong si Job, na kanyang lingkod na matuwid, walang kagaya sa lupa. Sakdal, humihiwalay sa kasamaan. Ngayon, ito naman si Satanas, challenge ang Diyos. Sabi ni Satanas, kaya lang naman si Job, tapat sa'yo kasi pinagpapala mo. Binigyan mo na magandang buhay ng maginhawang buhay. Sabi ni Satanas sa Diyos, subukan mong alisin lahat ng yan kung siya mananatili pang tapat sa'yo. Di, ang Diyos, nagbigay ngayon ng pahintulot kay Satanas para gawin yung kanyang mga gustong gawin kay Job. Pinatay lahat ng kanyang mga anak, yung nagkakatipon doon sa bahay. Pinatay lahat ng kanyang mga alagang mga hayop. Nawala yung kanyang mga ari-arian. Si Satanas ang may kagagawan noon. Tama po. Pag binasa natin yung Job, Kapitulo 1, hindi ko na babasahin kasi mahaba. Kayo na lang po magbasa. Nasusundan po ng ating mga ka-Bible study. Hindi po kasi ito na ituro ni Brad Eli. Hindi ito buong ipinaliwanag ni Brad Eli. Nag-usap ang Diyos at si Satanas. Pinagmamalaki ng Diyos kay Satanas si Job bilang kanyang matuwid na lingkod. Ito challenge ni Satanas. Pagka lahat ng tinatangkilik ni Job ay aalisin, si Job hindi na mananatiling tapat sa Diyos. Ang nangyari, kahit na namatay yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang mga ari-arian, yung mga alagang hayop, tapat pa rin si Job sa Diyos. Amen. Ngayon, nung magkita uli at mag-usap ang Diyos at si Satanas, humirit uli si Satanas. Kasi sabi ng Diyos, nakita mo na, kahit nawala ang kanyang mga tinatangkilik, dapat parang sa akin si Job. Sabi naman ni Satanas, ganito naman ang gawin. Subukan namang galawin ang kanyang laman. Ibig sabihin, bigyan siya ng sakit. Ngayon itatakwil ka na ni Job. Kapitulo 2 po ng Job ang sinasabi ni Brother Willie. Ito ngayon ang Diyos muling nagbigay ng pahintulot kay Satanas. Sige ka, sinasa yung kamay. Huwag mo lang siyang papatayin. Yun ang bili naman ng Diyos kay Satanas. Kaya, ang ginawa ni Satanas, binigyan po niya ng sakit si Job. Pinasibulan niya ng mga bukol ng buong katawan mula ulo hanggang talampakan. Yung sakit na yon, bigay yun ni Satanas kay Job. Hindi ang Diyos ang may kagagawan nun. Binigyan lang yan ng pahintulot si Satanas. Nagkakaintindihan po. Lahat ng masasamang pangyayari sa buhay ni Job, ang may kagagawan si Satanas at hindi ang Diyos. Ngayon, kahit po ganyan ang nangyari kay Job, nagkasakit na siya, hindi pa rin siya
tumalikod sa Diyos. Nanatili pa rin ang pagiging matapat ni Job sa Diyos. Amen! Di ba merong maganda tayong matututunan dito kay Job? Magandang halimbawa si Job, yung buhay niya para sa ating mga Kristiyano. Ano po yun? Mga kapatid, mga ka-Bible study, na kahit pala may mga masasamang pangyayari na nagaganap sa buhay natin, kagaya ng nangyari kay Job, makikita natin na si Job ay nanatiling matibay. Matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Siya po ay nanatiling tapat sa Panginoong Diyos. Kaya pag binasa naman natin yung naging katapusan ng buhay ni Job, lahat ng nawala sa kanya ibinalik ng Panginoon. Muli siyang nagkaroon ng mga anak at yung kanyang mga ari-arian, lalo pang dumoble yun. Nag-triple pa mga kapatid, mga ka-Bible study. Dahil nga po, sa pananatili ni Job na pagiging tapat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po sana yung ating matutunan mga kapatid. Kahit tayo ngayon ay may pinagdadaan ng mga problema ngayon. Matanong ko lang, sa ating mga ka-Bible study, sino po ba sa inyo walang problema? Sino po dyan ang walang problema? O tayo po'y may mga problemang pinagdaraanan ngayon. Ano dapat nating maintindihan? Kung tayo man ngayon ay may pinagdaraan ng problema, makakaano rin tayo dyan, makakalampas din tayo dyan. Tama po. Malalampasan din natin lahat ng klase ng problema. Amen. Tandaan natin ang problema mga kapatid, temporary lang yan. Temporary lang, pansamantala lang yan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, eternal. Tama po ba? Ang Diyos na eternal na ating pinaglilingkuran, lahat ng solusyon sa ating mga problema, maibibigay ng Diyos. Yung sinasabi ng iba na ang problema niya ay sinlaki na ng barko. Ang laki na ng problema ko, sinlaki na ng barko. Tandaan natin, ang solusyong ibibigay ng Diyos sa ating mga problema na sinlaki ng barko, sinlawak naman ng dagat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba yung barko pag tiningnan mo, parang napakalaki na. Malulula ka sa laki ng barko. Tama po. Kasi, lalo yung mga barko na pwedeng yung mga aeroplano mag-landing. Di po ba? May mga ganun Yung mga pandigma, ng mga barko. Mga aeroplano na ilalagay doon, na isasakay. Di po ba? Napakalaking barko kaya nun. Po? Pero yung napakalaking barko na yan, pag nasa gitna na po ng dagat, maliit na lang tama po. Ganon po ang solusyon na kayang ibigay ng Diyos sa ating mga problemang pinagdaraanan. Kahit gaano kabigat ang suliranin, sintaas man ng bundok, kanyang matitinag. Kahit bagyong kay dilim, pagliliwanagin, bawat kalungkutan mo'y kanyang papawiin. Kung nakaya niyang pasanin sala ng mundo, kaya kanyang akayin kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang tinubos,
Sa buhay mo'y lagi ng karamay ang Diyos. Kaya mga kapatid, mga ka-Bible study, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Amen. Meron naman pong tao na nabuhay na nag-iwan po ng halimbawa si Job. Yung kanyang pinagdaanan, mga tiniis, mahirap po talaga yun, tama po. Mawalan ka ng mga mahal sa buhay, ng mga anak, tapos mawala yung mga pag-aari mo. Naghirap si Job di po ba? Mayaman siya, tapos naghirap, tapos nagkasakit pa. Pero si Job po nanatiling tapat sa Panginoong Diyos. Hindi siya nagano sa Diyos Hindi siya nagkaroon ng masamang kalooban sa Panginoon. Hindi alam ni Job na may nangyayari pala na na nag-usap pala ang Diyos at si Satanas. Ngayon, yun ang hindi alam ng tatlo niyang kaibigan. Nung puntahan nila si Job, mga judgmental pala itong tatlo na ito, mga kapatid. Mga ka-Bible study, pinaratangan nila si Job na masamang tao, lumalakad sa ang dating daan. Imposible po si Job lumakad sa ang dating daan. Siya nga po ay taong matuwid, sakdal, humihiwali sa kasamaan. Paano lalakad sa ang dating daan? Ang dating daan, nilalakaran ng masamang tao yun. Wala dun si Job. Amen. Naintindihan po ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study. Kasi kay Brad Ele, si Job, lumalakad sa ang dating daan. Ang sagot lang ni Brad Ele, paratang lang yun. At masamang tao yung nagsabi, kaaway ng Diyos. Tinanggap ni Brad Ele na si Job, lumalakad sa ang dating daan. Tama po, Brad Ray? Inaknali si Brad Eli na lumalakad nga sa ang dating daan si Job. Kaya lang, diniscredit niya yung speaker na si Eliphaz. Yung sinabi ni Eliphaz patungkol sa ang dating daan na nilakaran ng masasamang tao, hindi totoo yun. Hindi katanggap-tanggap. Sa atin, sinasabi natin si Job, kailanman hindi lumakad sa ang dating daan. Yun ang paglilinaw na ginagawa natin. Kaya yung mga fanatics na hinahangaan si Brad Ele at hanggang ngayon pinanghahawakan ng mga natutunan kay Brad Ele, itapon nyo na sa basurahan yung natutunan nyo na yan. Na si Job lumalakad sa ang dating daan. Si Job kailanman hindi lumakad sa ang dating daan. Kasi ang dating daan, yan po yung daan na nilakaran ng masasamang tao. Sila yung mga nilubog sa baha sa panahon ni Noe. Ngayon, balikan natin yung Job 42:7. Bakit sinabi ng Diyos kay Eliphaz sa kanyang dalawang kaibigan, ang aking poot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan? Ito dahilan, sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Ano po ba ang pagkakamali ni na Eliphaz? Ang pagkakamali nila noong sabihin nila kay Job, Job, masamang tao ka, makasalanan ka, kaya ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. May walang kinalaman ng Diyos dun sa masasamang nangyari sa buhay ni Job. Si Satanas ang may kagagawa noon. Tama po. Itong sina Eliphaz, idinadawit ang Diyos sa pangyayari. Ang Diyos ang itinuturong may kagagawan nung mga masamang nangyari sa buhay ni Job. Pinaparusahan daw ng Diyos si Job dahil masamang tao siya. Kaya ang Diyos ay nagalit. Sabi ng Diyos, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan. Sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Nakita niyo po, mga ka-Bible study.
talagang mapupuot ang Diyos. Kasi siya ba naman ang itinuturo ni Elipas at ng kanyang dalawang kaibigan na pinaparusahan ka ng Diyos, Job, magsisi ka na sa mga kasalanan mo. Meron ikang ulila, may babaeng bao, humihingi sa'yo, dumadaing sa'yo, hindi mo sila pinakinggan, hindi mo binigyan ng pagkain. Yun ang mga sinasabi nung tatlong ito laban kay Job. At ang Diyos kanilang idinadamay na ang Diyos ang nagpaparusa kay Job. Samantalang si Satanas ang may kagagawa ng lahat ng yan. Naintindihan po ba ng ating mga ka-Bible study? Nililiwanag ko po yung Job 42:7 kasi ito ang ginamit ni Brad Eli para imarka sa inyo na si Elipas, kaaway ng Diyos. Hindi dapat ikang paniwalaan yung sinabi ni Elipas. Kaya nung araw, nung ako'y tagabasa ni Brad Eli, pag ginagamit namin ng aklat ni Job, sabi sa akin ni Brad Eli, Brad Willie, sino nagsalita dyan? Maingat si Brad Eli Kasi pag kay Elipas, hindi pwedeng gamitin na salita ng Elipas. Kasi may instant si Brad Eli, kaaway ng Diyos yan. Pati yung kay Sopar at Bildad, hindi pwedeng gamitin yung salita. Ganun Pagka kami ni Brad Eli magkasama nung araw, pag may babasahin ako sa aklat ng Job, tatanungin ako ni Brad Eli, kanginong salita yung Brad Willie? Kasi pag kay Elipas, pag kay Sopar, kay Bildad, hindi pwedeng gamitin. Dahil kaaway ng Diyos sila. O ngayon, Brother Willie, lumalabas, hindi pala kaaway ng Diyos itong si Elipas, si Sopar at Bildad. Napuot ang Diyos Nagalit ang Diyos. O ngayon, ito naman ang aking halimbawang gagamitin. Halimbawa, meron kang anak. Napagalitan mo, nagalit ka dahil may ginawang mali. Dahil ba ikaw ay magulang nagalit sa anak mo na may ginawang mali? Yung galit na yun hindi na nawala. At yung nagkamali mong anak na pinagalitan mo itinuring mo ng kaaway at hindi na anak. O ano sagot? Hindi pa babasa si Brad Willie ng talata. Gumagamit na ako ng halimbawa. Ano po yung sagot ng mga nandyan po sa YouTube Live? Anak mo, may maling ginawa. Natural, bilang magulang, magagalit ka. Nung ikaw ba'y magalit, doon sa anak mo, yung galit mo hindi na nawala. At yung pagiging anak niya, hindi mo na ituturing na anak. Kaaway na ang turing mo dahil nagalit ka. Ganun ba ang Diyos dito kay Elipas, dito kay Sopar at Bildad? Kasi kay Brad Eli, nung mapuot ang Diyos dito sa tatlo, kaaway na niya. Ano po sagot? Mga ka-Bible study sa YouTube. Brother Jerry Liboon, hindi po ganoon. Kay Brad Jaime Jimenez, hindi po. Yan. Didisiplinahin lang. Hindi po. Ninita Chuya. Hindi po. Yung iba po sana sumagot. 76 po ang ating mga ka-Bible study. Itong halimbawang ginagamit ko, ito talaga yung nangyayari, di po ba? Magulang tayo. Sabagay, minsan mahirap din hanapan si Brad Eli kasi hindi siya naging magulang Hindi siya naging tatay. Tama po. Hindi niya alam yung pakiramdam na bilang tatay, sarili mong anak, nagkasala man sa'yo, may malimang ginawa, magagalit ka. Pero hindi dahil nagalit ka, itatakwil mo na yung anak mo at ituturing mo ng kaaway. Yung galit mo habang panahon na. Tama po. Yan.
Nawawala po ang galit at pinatatawad ang anak na nagkasala. O ngayon, yung pong halimbawa natin katanggap-tanggap. Tama po. Sinasang-ayunan ng ating mga ka-Bible study. O ngayon, sa Biblia naman tayo magbatay. Bakit po tayo naniniwala na itong si Elipas at itong kanyang dalawang kaibigan, Sopar at Bildad, hindi naman talaga kaaway ng Diyos gaya ng turo ni Brad Ele. O sige, tuloy natin ang basa sa talatang 8. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa, at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job, at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin. Mga kapatid, mga ka-Bible study, bakit po itong sina Elipas, hindi naman kaaway ng Diyos? Tingnan nyo nga po ang sabi ng Diyos. Inutusan niya ang utos ng Diyos kina Elipas, magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa, at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job, at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin. Kaaway pala ng Diyos itong sina Elipas, at bakit inuutusan pang maghandog sa kanya? Naintindihan niyo po ba yon, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kaaway pala ng Diyos. Ba't naman niya uutusan pa niya maghandog sa kanya ng mga hayop na handog na susunugin? Amen. Mag-amen naman po yung mga naintindihan. Inuutusan itong 3 maghandog ng mga hayop, pumunta kay Job. Bakit? Ba't pinapupunta kay Job? At idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job. Kaaway pala ng Diyos. Masasamang tao pala itong 3 na ito. Pinapapunta kay Job para si Job maipanalangin sila. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Brad Eli kasi huminto lang sa Job 42:7. Doon na huminto si Brad Eli para niya i-establish si Elipas kaaway ng Diyos. Pero hindi Pag tinuloy mo basa, makikita mo na hindi kaaway ng Diyos itong si Elipas at yung kanyang dalawang kaibigan. Kasi itong 3 magkakaibigan na ito, sinabihan ng Diyos. Maghandog sila nung mga hayop na mga handog na susunugin. Pumunta kay Job para sila ay maidalangin ni Job. Sapagkat siya aking tatanggapin, baka kayo'y aking gawan ng ayon sa inyong kamangmangan. Sapagkat hindi kayo nangagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng aking lingkod na si Job. Nakita niyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study, para sa Diyos, yung mga sinabi ng 3 magkakaibigan, kamangmangan nila yun Yung kanilang sinabi na ang dating daan, yung sinabi ni Elipas na ang dating daan nilakaran ng masamang tao, tama yon. Kasi yung tinutukoy niyang ang dating daan, mga nilubog sa baha sa panahon ni Noe. Tama si Elipas doon kasi historical facts yun. Ngayon, ang pagkakamali ni Elipas at ng kanyang dalawang kaibigan, nung sabihin nila na si Job ay makasalanan, lumalakad sa ang dating daan, at ang Diyos pinaparusahan si Job. Yun ang kanilang pagkakamali. Amen. Nagkakaintindihan po. Ngayon, yung tinatanong sa akin ng mga closet, mga exeter sa MCGI, Brother Willie, bakit hindi na ginagamit ngayon ang dating daan? Bakit pinalitan na ng MCGI Cares?
O, alam niyo na ba dahilan? Alam niyo na dahilan kaya hindi na ginamit ngayon yung ang dating daan. Kasi, yung pumalit kay Brad Eli, wala nang ipapangatwiran ngayon. Kumbaga sa chess, kung kayo naglalaro ng chess, mati na ang tawag, na checkmate na eh. At buhay pa si Brad Eli, na checkmate ko na. Kasi as early as 2010, 2011, nilitaw ko na po yung aking argumentong ito kay Brad Eli. Kaya nga ang naging sagot na lang ni Brad Eli sa akin, nung matutulang ko na siya, yung mga videos ni Willie Santiago, ireklamo, maipabura. Yung kanyang YouTube channel, Facebook page, maipasara. Ayan, yung mga nagsasabing si Willie Santiago ngayon lang nag-ingay, ngayon lang tumutol nang wala na kapatid na Eli, hindi totoo yun. Pag alis ko sa MCGI 2010, nag-upload na ako ng mga video sa YouTube. Ito ang isa sa mga una kong tinutulan kay Brad Eli, ang tungkol sa ang dating daan. Ayan. Matagal ko nang nilitaw, nagkamali si Brad Eli sa kanyang mga sinasabi. Si Elipas, kaaway ng Diyos, natutulang ko na matagal na. O ngayon, wala na si Brad Eli, may pumalit sa kanya. Bakit mas pinili na lang na wag nang gamitin ang dating daan, wag nang ituloy? Kasi alam niya, wala na siyang isasagot pa. Hindi na niya kayang ipagtanggol. Kasi nga, si Brad Eli nga hindi na nga kumibo sa akin Ang ginawa na lang ni Brad Eli, ipatanggal yung aking mga videos, yung aking mga YouTube channel, ipasare. Tapos ngayon si KDR, ipagpapatuloy niya ang dating daan. Saan siya pupulutin? Tama po ba? Kumbaga, sabi ni KDR sa sarili niya, si uncle ko nga, nagbasa pa yun ng Biblia. Wala nang maipangatwiran kay Brad Willie. Ako pa makakapaglabas ng katwiran. Maipagtatagol ko pa ba yan? Di ba? Iwas na lang. Kaya, ang ginawa, rebranding. Rebranding ang tawag. Nag-rebranding sila, kumbaga sa produkto. Yung pa rin ang produkto, nagpalit lang ng titulo, ng pangalan. Di ba? Rebranding ang ginawa ni KDR. Kaya yung mga nagtatanong, nakakadismaya kasi KDR. Akala ba namin the legacy continues? But wala nang ang dating daan ngayon. Hindi na ginagamit na pamagat sa programa sa radyo, television. Paano nga gagamitin pa? Ito na nga. Matagal nang napamalian, yang ang dating daan na yan. Yung dating katwiran ni Brad Eli na nailusot niya nung araw, si Elipas, kaaway ng Diyos, hindi dapat paniwalaan. Nung si Brother Willie na ang tumutol, pinakita ko na si Elipas ay hindi naman kaaway ng Diyos. Dahil nga dito sa pangyayaring ito na nag-utos pa ang Diyos kay Elipas sa kanyang dalawang kaibigan, maghandog ng mga hayop na susunugin. Sabi sa Biblia, ang hain ng masama, karumal-dumal sa Panginoon. 15:8 ng Kawikaan, tama po. Ang hain ng masama, karumal-dumal sa Panginoon. Tapos uutusan niya ito mga kaaway niya, maghandog sa kanya. Naloko na! Ang hain ng masama ay suklam sa Panginoon, 15:8 ng Kawikaan. Tapos uutusan niya itong tatlo na maghandog sa kanya. Hindi nga kaaway, tama po. Hindi nga masasamang tao itong tatlo na ito. Nagkamali sila ng kanilang sinabi tungkol sa Diyos. Amen. Yung paratang din nila kay Job, mali, na masamang tao si Job, lumalakad sa ang dating daan. Pati yung kanilang pagsasabi tungkol na
ang Diyos ang nagpaparusa kay Job, mali iyon. Kaya, yan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya wala na ang dating daan ngayon. Hindi nagagamitin. Kasi, sino naman ngayon ang tatayo para ipagtanggol pa yung ang dating daan na yan? Nung buhay pa nga si Brad Eli, nahirapan Di na lang kumipo, di na lang pinansin yung aking mga pagtutol sa Facebook at YouTube Pinabura na lang yung mga videos ko, pinatanggal na lang yung aking YouTube channel, Facebook page. Diba? Mangangahas ba si KDR na tindigan ngayon ang dating daan? Hindi na. Oo, ngayon, Brother Willie, meron pa bang patunay na itong si Elipas hindi kaaway ng Diyos? Meron. Gusto niyo, dagdagan ko pa. Eto, babasahin ko po. Sa unang Korinto 3:19, ito ang ating mababasa. Sulat ng Apostol Pablo, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Ayan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Apostol Pablo, nung magturo sa mga nasa Korinto, sumulat siya. Ano sulat niya? Ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, may referensya po siyang ginamit, may kasulatan. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Ngayon, yung referensya, kasulatan, na ginamit ng Apostol Pablo, saang aklat ba niya kinuha yun? Kanginong salita ba yung kinuha ni Job? Nang isulat niya ito't ituro sa mga nasa Korinto, ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, di may kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Saan yan sinipi? Saan yan kinot ni Apostol Pablo? Basa sa Job 5:13. Kaniyang hinuhuli ang pantas sa kanilang sariling katha, at ang payo ng suwail ay napapariwara. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung kasulatan na ginamit na referensya ng Apostol Pablo, yun pala yung nasa aklat ng Job. Tapos, yung salita na nakasulat dyan, galing kay Elipas. Hello. Basahin niyo po yung Job, Kapitulo 5. Si Elipas po nagsasalita. Kaya paanong si Elipas ay kaaway ng Diyos? Si Apostol Pablo, ginamit niyang referensya si Elipas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, 80 ang ating mga ka-Bible study dito po sa YouTube Live. Sana itong 80 na ito, ma-share natin. Itong ating paksang ito, makatulong po sa mga closet, sa mga exiters sa MCGI. Ma-detox na sila dyan sa maling na ituro ni Brad Eli. Pinanghahawakan pa rin kasi ng ibang mga exiters ang mga tinuro ni Brad Eli. Kasi merong ibang mga exiters, ayaw lang kay KDR. Disappointed lang sila kay KDR. At sila ay kay Brad Eli pa rin. Kumbaga sa sinaing, hilaw. Hilaw yung pagiging exiters nila. Kasi ang nakitaan lang nila ng problema si KDR. Wala daw mali sa turo ni Brad Eli. Wala daw maling ginawa si Brad Eli. Kay KDR lang sila nakakita ng mga mali. Maling mga gawain, maling tinuturo. Kay Brad Eli, solve sila. Hindi ho totoo yun. Kung talagang tayo exiter talaga, dapat makita natin ang kamalian nagmula kay Brad Eli. Kay Brad Eli nag-umpisa yung mga maling turo, maling gawain.
Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, i-share ko lang. Si Brother Willie, walang masamang tinapay kay Brad Eli. Bilang tao, wala akong masasabi kay Brother Eli bilang tao. Kasi siya po ay naging mentor ko, tagapagturo ko sa Biblia. Diba, ina-acknowledge ko naman yun. Sinasabi ko, dati kong tagapagturo. Doon yung makikita, walang masamang tinapay kay Brother Willie. Pagdating kay Brad Eli, bilang tao. Tinuring ko siyang bilang tatay din dahil ako'y ulila na sa ama. Nung ako'y mapasama sa samahan, dyan sa grupo na yan, sa ang dating daan. Bilang tao, wala akong masamang tinapay kay Brother Eli. Pero si Brother Eli bilang mangangaral, doon ako mayroong pagtutol sa mga mali niyang tinuro. Amen. Nagkakaintindihan po. Wala akong personal issues kay Brother Eli. Hindi ka rin na-personal. Bakit mo sinabing may soin? Yun naman soin na yun, nakita ko yun sa banyo ni Brother Eli. At kaya ko naman yan binulgar sa inyo, doktrina pa rin ang aking tutol. May tinuro si Brad Eli, ang babae, huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki magsusuot ng pananamit ng babae. Sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, karumal-dumal sa Panginoon. 22:5 ng Deuteronomio. Doon ko siya pinupuna. Kaya yung soin na yun ay nabanggit ko, hindi naman sa pamemersonal yun. Tinututulan ko yung mga turo ni Brad Eli na hindi pala niya ginagawa. Oo. Nagdodoktrina siya, tapos magsusuot pala siya ng soin. Yung panty. Oo. Hindi ba, yun, unbecoming, dinodoktrina mo, kayo mga lalaki, wag kayong magsusuot ng para sa babae, tapos ikaw pala suot mo'y panty. Sabi naman sa akin ni Brad Eli, kasi presko naman daw sa katawan yun. Hindi na ako kumibo, yun ang sabi niya. Yung mga fanatics, nung marinig sa akin yan, nagalit sa akin, ba't daw ako na may personal? Di ho pa may personal yun. Yung iba, nangatwiran kung mabay ka nagsuot ng panty, bakla na. Ako panty ng misis ko, sinusuot ko rin Sabi ng mga nagtatanggol kay Brad Eli. Ay, nako. Ayan, maliwanag na po ba mga kapatid, mga ka-Bible study? Kaya hindi sa ang dating daan nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas. Kasi ang dating daan, negative yan. Pag binasa mo. Negative ang mensahe. Kasi ang dating daan, ayon kay Eliphaz, daan na nilakaran ng masasamang tao. Sila yung mga nilubog sa baha sa panahon ni Noe. Si Eliphaz ay hindi kaaway ng Diyos. Inutusan pa ng Diyos maghandog si Eliphaz. Tapos si Eliphaz, yung kanyang salita, ginamit pang referensya ng Apostol Pablo. Amen. Ngayon, ang ating tanong, bakit sa ang mabuting daan nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas? Tapos na po tayo sa negative, sa ang dating daan. Punta tayo sa positive, sa ang mabuting daan. Bakit? Sa ang mabuting daan, nararapat lumakad ang mga taong ibig na maligtas. Yan po ang ating itutuloy next Sunday. Pansamantala, atin po muna ang pinuputol ang ating paksang ito. At kung loloobin ng Panginoon, maipagpatuloy po natin September 21 sa darating na linggo. Ang pagpapatuloy po ng ating paksa. Samantala, kung meron na pong mga prayer request dyan, bigyan na po natin ng pagkakataon ang inyong mga prayer request. Pakibigay po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano po ang sakit
karamdaman ng mga tao po na atin po ngayong ilalapit sa Panginoon para po sa kanilang kagalingan. Ayan, si Bobby Cruz. Pag-pray po natin. Yung kanyang nocturia at yung kanyang prostate. At meron pa po siyang pinahabol sa akin na na vertigo. Yun, isama na rin daw yung vertigo. Marami pong sakit itong si Brother Bobby Cruz. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, vertigo, nocturia, at prostate, inuutusang umalis at mawala sa katawan ni Brother Bobby Cruz. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, dumaloy sa buong katawan ni Brother Bobby Cruz. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman po kay Romeo Milanes, allergic cough. Pabalik-balik. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ubong allergy, inuutusang umalis at mawala sa katawan ni Romeo Milanes. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa katawan ni Romeo Milanes. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Lisel Formilos, vertigo at gallbladder stone. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, gallbladder stone inuutusang malusaw sa katawan ni Lisel Formilos. Gayon din, ang vertigo ay inuutusang umalis sa katawan ni Lisel Formilos. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob kagalingan sa buong katawan ni Lisel Formilos. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sakit sa baga, Edgar Casiano Lopez. Hirap sa paghinga at madaling mapagod. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Sakit sa baga, hirap sa paghinga, madaling mapagod. Inuutusang mawala sa katawan ni Edgar Casiano Lopez. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa buong katawan ni Edgar Casiano Lopez. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, lahat po ng mga nasa ating Bible study, nandyan po sa ating YouTube channel. Kung pwede po kayong ayan, may humahabol pa. Para pray over po sa aming mag-asawa, Kim Milanes, Mary Jean Milanes, magkaroon ng malusog na fertility para magkaanak. Salamat po sa Diyos. Sige. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na maging malusog ang mag-asawang Kim Milanes at Mary Jean Milanes. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang matagumpay na pagbubuntis upang sila'y magkaroon ng supling na magbibigay ng kaligayahan sa kanilang mag-asawa. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sister Ninita Chuya, maibenta po ang aking mga property. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang opportunity na maibenta ang mga property ni Sister Ninita Chuya, magkaroon ng sure buyer ang kanyang mga ibinebentang property upang siya'y makapagbayad sa kanyang mga loans. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Alex Sevilla, hypertension. Sa pangalan ni Jesus, hypertension. Inuutosang mawala sa katawan ni Alex Sevilla. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Gawing normal ang blood pressure sa katawan
ni Alex Sevilla. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Jennifer Locsin, depression, anxiety, sa pangalan ni Jesus. Depression, anxiety, inuutusang mawala kay Jennifer Locsin. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kapayapaan ng isip at kaligayahan kay Jennifer Locsin. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Roger Locsin, gout, arthritis. Sa pangalan ni Jesus, gout, arthritis, inuutosang umalis mawala sa katawan ni Roger Locsin. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Roger Locsin. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Jordan Bueno, back pain, at sa kanyang nanay, Julieta Bueno, high blood, cholesterol. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, back pain, inuutosang mawala sa katawan ni Jordan Bueno, high blood at cholesterol, inuutosang mawala sa katawan ni Julieta Bueno. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa kanilang mga katawan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, lahat po tayo dito sa YouTube ay magtaas ng ating mga kanang kamay. Utusan po natin ang mga sakit karamdaman na umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Sa pananampalataya po, tanggapin natin ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga tumanggap ng kagalingan, instant healing or gradual healing, kung pwede po tayong makagawa ng video testimony, short video testimony bilang pagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa inyong oras. Salamat po sa inyong suporta dito po sa ating programa. Inaanyayahan ko po ang ating mga ka-Bible study ngayong umaga para po sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang Banal, na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, minsan pa kami pong mga magkakapatid, kasama po ang aming mga mahal sa buhay. Muli po kaming lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Sa dugo ni Jesus, tanggapin mo po ang aming taos-pusong pasasalamat. Marami pong salamat, Ama, sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob mo. Sa araw na ito, muli po kaming matuto, makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Ama, sa iyong mga pagliligtas. Pag-iingat mo po sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ama, sa pagkakataon pong ito ay aming idinadalangin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging ang aming mga kaaway na nakinig ng pangangaral ng iyong mabuting balita. Ama, maawa ka po sa bawat isa sa kanila. Liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip. Ipuin mo po ang kanilang mga puso. Bigyan mo po sila, Ama, ng pagkakataon na maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, Ama, sila'y matawag mo rin at makasama po namin sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain, ang pangangaral ng iyong mabuting balita.
Tulungan mo po itong makapagpatuloy, lakipan mo po ng iyong mga himala, ng iyong mga pagpapagaling, upang ang iyong kabutihan, Ama, maranasan ng aming mga kapwa-tao, ng aming mga mahal sa buhay, maging daan po ito ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Magpadala ka pa, Ama, ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral. Tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ama, sa mga oras pong ito, pagpalain mo po kaming lahat na lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Magmula sa mga may katandaan na sa buhay, sa bawat mag-asawa, sa mga binata at mga dalaga, hanggang sa aming mga musmos na mga anak na ipinagkatiwala mo sa aming mga pananagutan. Ama, nakikilala mo po ang bawat isa sa amin. Nalalaman mo po ang nilalaman ng aming mga puso. Pati na po ang mga suliranin na aming mga pinagdaraanan sa kasalukuyan. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po, Ama, ang mga solusyon sa aming mga kanikanyang mga problema. Patuloy ka rin pong magpagaling ng aming mga sakit at mga karamdaman. Patuloy mo rin pong pagpalain ang buhay ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Ama, sa aming pagtatapos, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, sa iyong mapagpalang mga kamay, muli po naming ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at kapalaran, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak. Sa dugo ni Jesus, patuloy mo pong ingatan, proteksyonan ng bawat isa sa amin. Ilayo mo po kami sa lahat ng kapahamakan, sa mga sakit at mga karamdaman, sa kamay ng masasamang tao, sa kapangyarihan ng masasamang Espiritu. Ama, sumasampalataya po kami. Ang lahat ng aming mga kahilingan ay yun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Diyos Ama. Salamat po sa iyo, Diyos Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study na nakasama natin ngayong umaga. At loobin po ng Diyos hanggang sa mga susunod pa nating mga pagkakatipon, mga Bible study, patuloy po tayong magkasama-sama para po mag-aral ng mga salita ng Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong oras, sa inyong mga support at malasakit. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat.